Curious ba kayo kung anong pwedeng gawin sa Morocco? Well, tara at samahan niyo kong balikan ang travel namin sa Casablanca at side trip naman sa Fez, Morocco. Paglapag pa lang namin dito sa Casablanca, iba na agad yung vibes niya. Very classic, 90s vibe, at saka very laid back yung pamumuhay ng mga tao dito. Pero ito na yung financial district nila. Ayan, nakikita ko na yung hotel namin at napakalapit namin dito sa beach. Napakaganda nung location na napili namin kasi 30 minutes lang siya from the airport. Tapos napakalapit niya sa beach at napakalapit niya din sa city. So, hindi mahirap mag-explore. At dahil napakalayo talaga nitong Casablanca mula sa Riyadh, nag-chill na lang kami dito sa bar at napakalayo ng biyahe. Imagine 9 hours, so parang umuwi din kami ng Pilipinas. After bar and drinks, dumiretso kami dito sa India para makita namin yung Atlantic Ocean. Good morning, Morocco, and hello, world! Very excited kami na makita itong India Beach sa umaga. Kaya after breakfast, dumiretso kami agad dito. Tumambay lang kami dito simula 11 AM until 3 PM. As in, enjoy lang talaga namin ang beach. Kaya eto nga, sunburn kaming dalawa. Smoke in the water, fire in the sky. Since matagal talaga ang sunset dito sa Morocco, na-enjoy pa namin yung kakaunting time para mag-ikot. Buti na lang may nakita kaming restaurant na malapit sa hotel na bukas kasi nga halos lahat sarado kasi nga Eid break. Holiday din nila nung time na pumunta. After long walk. 10 out of 10 itong restaurant na to. From ambience, yung food sobrang sarap. Must try itong chicken pastilla nila with almond at syempre ang chicken tagines. For day 3, reserve talaga namin to explore the city of Casablanca. Pinuntahan namin yung Mohammed V Square, Hassan Mosque, at kung ano-ano pa. Yung first stop namin, yung Sacred Heart of Jesus Church. Hindi talaga siya kasama dun sa plan, pero binabaha kami dito ng taxi driver. Sabi niya maganda siyang puntahan. And in fact, mukha siyang bago kasi parang sobrang puting-puti niya pa. Pero nung nag-research kami, 1930s pa pala itong church na to. And after maging independent ni Morocco, hindi na siya nag-function as a church. Pero sobrang ganda niya. Then, next stop, ito ang Mohammed V Square. Sobrang daming pigeons. Ang sarap nilang habulin at lutuin at kainin. Joke lang. Oh, that's nice! At syempre, yung sumunod na pinuntahan namin, ito talaga yung landmark ng Casablanca. Hindi pwede na pupunta ka ng Casablanca na hindi mo to at pupuntahan. Ito ang Hassan II Mosque. At ito ang pinakamalaking mosque dito sa Africa. Sayang lang kasi hindi kami umabot dun sa call time. And hindi kami nakapag-book prior. So, hindi namin napasok yung mosque.
Pero ayun, kung pupunta kayo dito, make sure to plan properly. So, more lakad pa kami ni Richard. Nanap namin itong Rick's Cafe. So, kung familiar kayo dun sa film na Casablanca, it's mga classic old film, hindi siya dito shinut. Tinayo na itong restaurant after na nung film, pero nakip nila yung 1940s vibe. Isa pa sa mga unforgettable at nakakapagod na experience namin dito nung pumunta kami sa ancient Medina. Wala na akong video kasi medyo takot ako at baka mas na-chan tayo. Pero so far, wala naman kaming ganong naging experience. Then, ito yung Royal Palace. Inikutan na lang namin siya kasi bawal naman pumasok sa loob. Then, lastly, pumunta kami dito sa New Medina or yung tinatawag nilang Quartier Habus. So, nakijoin na lang kami dito kung nasan lahat ng mga turista. Nakiupo na rin kami at in-enjoy namin ang aming Moroccan tea. Era's looking at you, kid. For day 4, dahil kami ay mga beach lovers, pumunta kami dito sa Casa Surf House para matuto paano mag-surfing. Sa halagang 150 Moroccan dirhams, meron na kaming suit, meron na kaming surfing board, at meron na rin kaming coach na napakagaling talaga. For a first timer, hindi ko inakala na kakayanin kong makapag-surf. Next stop naman, ang pinakamalaking mall dito sa Africa, ang Morocco Mall. Siyempre, tumikim ako ulit ng isa pang chicken tagine at si Richard naman ang beef tagine. And for our 5th day, finally, napilit ko din si Richard na pumunta ng Fez kasi ayaw niyang umalis ng Casablanca kasi nga gusto niya chill lang na travel. And napakalayo ng Fez from Casablanca. Mga 6 na oras yung biyahe dito. At take note, ito na ang fastest train nila dito sa Africa. Touchdown Fez. Ibang-iba na talaga ang vibes dito sa Fez, Morocco. Kasi nga ito ang spiritual and historical capital ng Morocco. Another trivia, ang Fez ang isa sa may pinakamalaking free car zone sa buong mundo. Ayan, papasok na kami dito sa ancient Medina. At ito talaga yung marirecommend ko kung pupunta kayo ng Morocco. Kahit saan, sa Fez, sa Chefchaouen, sa Marrakesh, kailangan matulog kayo sa Riyadh. Okay? Hindi Riyadh, Saudi Arabia. Riyadh as in Riyadh na bahay dito sa Morocco. Kasi ito yung traditional house nila. So, for complete experience. So, umalis kami ng 8 AM, kaya nakarating na kami ng 3 PM at nakapag-check-in kami ng 4 PM dito sa Fez. So, nakapag-ikot pa kami dito at syempre very lucky kami dun sa receptionist dun sa Riyadh kasi tinuro niya kami dito sa Muda. Ito yung rooftop place. Napakaganda, must try din siya. Access from here. Oh, small that. What's upstairs? Yeah! So this is Medina. What does Medina means? Medina means something very old. And Medina is referred to a city in Arabic language. Drive my car. Okay. Oh, there's another one. Hindi ko in-expect yung stairs, guys. Hindi ako ready para dito. This is 4th floor, 5th floor. Oh, there's another one.
land. This is the tannery. Are you from Indonesia? No, from Philippines. I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah. Yan, ito yung nirecommend ng aking Moroccan friend. Hello Hafsa, ang harira soup. At saka sinabi niya kailangan matry ko tong kafta, tajin, and sobrang sulit. Then, after kumain, pumunta kami dito sa Zenan Sibil. Isa siya sa mga Royal Prestige. Nakakonect ito dun sa Royal Palace papunta sa Medina. So, para naging retreat space siya ng mga royalty noon. I'm so opposite. I'm so backwards and upside down. I'm such a clown, but I've got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes? So, mula doon sa Zenan Sibil, nilakad namin papuntang Mala. Ito naman yung Jewish Quarter. Day 6, ang very nakakapagod, pero sobrang sulit at ang aming pinakamahabang nilakad. Kasi tignan nyo naman ang mga skinita na nilusob talaga namin. Naka-total of 25 kilometers kami or almost mga 30 to 35,000 steps. Maganda kasi categorize yung mga lugar nila. So, meron kang for the wet market, meron kang for mga leather or tanneries, tas meron for the silk, meron for the wood, merong mga ceramics. So, ganun siya naka-organize. So, in-explain niya na dati, ito daw yung paggawaan ng mga silk, tsaka napakayaman nung dating nakatira dito. At ito yung isa sa mga napakakitid na daan na pinuntahan talaga namin. Magugulat ka talaga. Lalo na yung una kong pinakita na video, yung sobrang kitid na daan, minsan meron doon na 65 na tao na nakatira. So it's not the school anymore. Ay nako, ito na nga ang aming carpet experience. Talagang pagpupunta ka ng Morocco, kailangan matibay ang iyong loob. Tulad niyan, muntik na ako mabentahan ng $1,500. Tapos tinawaran niya ginawa niyang $500 na carpet na 2x1 meters. Sobrang mahal yon. Ito naman ang funduk or ang hotel nila nung unang panahon kung saan merong talaga nakalaan na space para sa mga camels, sa mga horse, para sa mga travelers. Next naman, ang tannery. So, ito yung paggawaan ng leather. Ito yung pinaka lumang way ng paggawa ng leather. Really? Yeah, passion coat, she has ammoniac for cleaning skin. The lime is for separate the wood. And then we wash. There is some machine down there. And then color. 2 weeks in. And then we take some Sobrang tapang ng amoy dun sa tannery. Kaya lahat binibigyan ng mint leaves. And Moulay Idris, he's the next, the green roof with the brown tower and the green. Oh, we walk all the way there. Now I walk all that way there. Para talaga kaming nag-time travel dito sa Fez El Bali. Imagine, 8th century pa nung tinayo itong Fez El Bali o ang ancient Medina ng Fez. Kaya nga, over 1,000 years na itong mga structure dito. At kahit pala halos Arabo na yung lahi ng mga nakatira dito sa North Africa, ang una pala or ang original na mga nakatira dito ay tinatawag silang mga Berber or free people. At kaya napakakulay ng kultura ng Morocco kasi ang daming mga culture na nahalos sa kanila. Katulad din sa Pilipinas. So, merong Andalusian culture na galing ng south ng Spain.
Berber culture, Arabic culture, at dahil sa French Revolution, ginamit nila yung French as second language. At dyan na nga nagtatapos ang aming day trip dito sa Fez. At ito naman ang aming no-filter reaction after ng malamiz na experience namin dito sa Fez. Wow. Wow. Ancient. I became ancient also. That was a difficult day. I enjoyed it. Very tiring. It's adventurous type. Oh. Morocco, Fez is not a joke. Fez is not for the weak. No, it's not. And it's not for the gullible. Not and not for people who are easily parted with their money. You have to be strong. You have to be resistant and say no thank you. Hala, hindi talaga siya naka-move on dahil dun sa carpet. Okay lang yan, di naman tayo bumili. Kaya after nyan, kumain na lang kami at ito na ang aming last dinner na Moroccan food. Kaya enjoy na namin siya ng bongga. At same day, bumalik kami ng Casablanca. So another 6 hours na travel yon. At dahil last night na namin sa Morocco, in-experience din namin ang nightlife. Day 7 at ito na rin ang aming last day. So, nag-enjoy pa kami niyan ng morning time sa beach. And syempre, hindi ka pwede umalis ng Morocco nang hindi ka nag-try ng Moroccan bath nila. And of course, meron pa kami mga huling hirit bago bumalik ng Saudi. Kita niyo naman yan siya. Muy belle Gillian. Ça va? Non-français. Any last comment? Gonna go next time to Marrakech, Chefchaouen, Tangier. There's a lot of things to do in Morocco. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Ayun lang, guys. Thanks for watching.